Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpapaliwanag ng LTO ang isang babaeng naglabas ng baril habang nagmamaneho sa gitna ng traffic. Sinusuri pa kung nasangkot sa road rage ang driver. Pero pinatawa na ng 70 araw na suspensyon ang mismong may-ari ng sasakyan. Sa impormasyong nakalap ng pulisya, may mga tinatakot umano ang driver, bagay na hindi makatwiran ayon sa LTO. Kung sino-sino ang target niyang takutin umano sa pagtutok ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kumakalat online ang letrato ng isang babaeng naglabas ng baril habang nagmamaneho ng pickup truck. Kuha ito sa Captain Vicente Roa Street, Corner Hayes Street sa Cagayan de Oro City noong December 29. Ayon sa Cagayan de Oro Police, naipit sa traffic ang driver na tukoy na nila ang pagkakakilanlan. Pero hindi pa malinaw kung nasangkot siya sa road rage. Usually daw, yung pinapakita ko na to, gadala daw siya toy gun, kay lagi na siya panghalok sa mga beggars tungkol kay nabiktima na siya. Ayon sa Land Transportation Northern Mindanao, natunto na din nila ang may-ari ng sasakyan. Sinilbihan na rin ng show cause order ang mismong may-ari ng pickup truck na hindi nila residente ng Cagayan de Oro City. Yung sa driver, we required the vehicle owner to produce a driver on January 5 during the investigation sa na-initial show cause order. They have to appear in my office on January 5. Ayon sa regional office ng LTO, hindi makatwiran ang ginawa ng babaeng driver. Posibleng suspindihin o tuluyang mawalang bisa ang kanyang driver's license. Hindi ka dapat maglabas ng baril. Anong gusto mo ipakita? Manakot ka? Ngay pag-road rage, pag-road rage, usually revocation agad ng penalty niyan eh. Nanawagan ngayon ang LTO Region 10 sa nakaalitan ng driver na makipag-ugnayan sa kanila para sa dagdag reklamo laban sa driver. Nag-request na din ang PNP ng firearm verification sa Regional Civil Security Unit upang malaman kung totoo ang baril. Ato nang gipaabot ang mga resulta ni inyo. Ang mao nga sakyanan pod naka-alarm na kini, naka-tagaan pod ang owner ni ini og suspension order nga 90 days. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Haharap sa bagong taon na walang tirahan ng ilang pamilya sa Pasig. Kasunod ng sumiklab na sunog doon kaninang madaling araw. Nakatutok si Bea Pinlac. Ikalawang araw pa lang ng bagong taon. Pagsubok agad ang bumungad sa 3 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog na tumupok sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, mag-aalauna ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay, aabot sa 6 na tao ang naninirahan sa 3 kubo na nilamon ng sunog na umabot sa unang alarma. Light material lang po yung structure, kaya mabilis lumaki yung apoy. Inaalam pa po namin talaga kung residente ba sila dito or informal settlers po. Dahil tinatanong din po natin kung sino yung property owner ng lote. Nadamay rin daw ang 4 na sasakyan na nakaparada sa kalapit na parking lot. Yung may kubo-kubo, yun po yung talagang totally damaged at tumawid doon sa parking na may nadamay na ilang sasakyan. Ganito kalala ang sinapit ng isa sa mga sasakyan, habang nalusaw naman ang harapang bahagi ng 3 iba pa. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Base po sa initial assessment nila, wala naman pong kuryente doon sa mga structure. May iba pa po siguro tinitingnan yung kasama natin sa Bureau of Fire. Mag-aalauna-30 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kritikal ang lagay ng isang menor de edad na person with disability matapos masabugan ng napulot na paputok sa Quezon City. Ang aktual na pagsabog, tinutukan ni Rafi Tima. Pasado alas 10 ng umaga, makikita ang 3 batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Maya-maya, ang isa sa mga bata may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Saglit niya itong tiningnan, itinaktak at sa isang punto,
sinubukan pang sindihan. Nang walang mangyari, ipinasa niya ito sa kapwa bata na isang PWD. Umupo ang bata sa tricycle at sinindihan ito. Dito na ito sumabog. Dahan-dahan pang napahiga ang biktima. Ang isang bata agad nakatayo at naglakad palayo. Ang batang unang pumulot sa sumabog na bagay, nakalayo bago pa ang pagsabog. Ang biktima kinilalang si Ronron, 13 taong gulang. Nagtamo siya ng matinding tama sa hita. Ang kanyang ama agad tumakbo sa lugar matapos malaman ang nangyari. Nung makita ko yung anak ko, kasi tinakpan nila ng tela yung ano. Kaya nung ginanong ko, na ano ko parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun yung sabi niya. Agad namang naisugod sa ospital si Ronron. Kahit dito sa loob ng hospital, tinatanong niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung nurse. Sabi niya, Dok, mamamatay na ba ako? Critical ngayon ang kalagayan ni Ronron matapos isa ilalim sa seri ng operasyon. Sa ilalim sa 5 pang operasyon para subukang maisalba ang kanyang 2 paa. Ang kanyang ina, bukod sa panalangin para sa anak, may isa pang pakiusap. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ganito rin ang pakiusap ng ina ng batang nadamay sa pagsabog. Pero yung mga irresponsable na tao, sana malasakit na lang para matapos na yung ganong klaseng mga insidente. Ayon sa isang opisyal ng barangay, designated fireworks area ang lugar pero nilinis naman daw ito matapos ang selebrasyon kagabi. Wala rin anilang ginamit na malakas na paputok sa kanilang selebrasyon. Base sa CCTV, posibleng fountain daw ang sumabog. Siguro, hindi siguro sumabog yung nag-fountain siya pero hindi siya sumabog. Hanggang sa nakita naman doon sa lugar, malinis na hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim gilid ng tricycle yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag pupulutin ang anumang bagay na ginamit nitong pagsalubong ng bagong taon para iwas disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Walang taka sa NBI ang Filipino-Chinese na sangkot umano sa bentahan ng mga hindi lisensyadong armas sa Metro Manila. Kabilang umano sa kanyang mga parokyano ang ilang kapwa Chino, lalo noong talamak pa ang pogo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang makumpirmang dumating na ang kanilang primary target at naikasa na ang transaksyon, NBI! sumalakay na ang mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division. Agad pinusasan ng suspect na ito habang nasa basement parking ng isang condo hotel sa Makati dahil sa pagiging isa umanong gun runner sa Metro Manila. Nandito sa aking kaliwa itong subject ng operasyon sa Filipino-Chinese National at dito naman mga kapuso, pagkatira natin, andito naman yung baril na ibinibenta sa undercover ng NBI at narito naman itong bundle ng pera. Bukod sa marked money, na-recover sa suspect ang isang M3 submachine gun, isang 9mm na baril, isang Ruger pistol, isang Ronin kit at assorted na magazine at mga bala. Ayon sa NBI, nagsimula ang trabaho sa tip ng isang confidential informant. Sabi niya, merong Chinese national involved sa gun running. Binibenta daw na ito ay mga unlicensed firearm at ang binibentahan daw niya ay mga kapwa niya Chinese, especially during the time may pogo pa tayo rito. Maingat rin aniya ang suspect sa pakikipagtransaksyon at pinipili ng maigi ang kanyang bebentahan ng baril. Nagkakaroon siya ng mga counter surveillance and sinecheck niya yung mga clients niya. Giit naman ng inarestong suspect, hindi kanya ang nakumpiskang submachine gun. Sa pinasusuri sa kanya ito. Isusuri sa kaibigan ko. Sa kaibigan? Oo. Okay, bakit siya may pera? Hindi aking pera yan. Hindi siya pera? Wala, hindi akin yan. Binibenta niyo raw po siya ng baril? Hindi. Na-inquest na sa reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang suspect. Yeah, we're coordinating with our counterparts. Kasi check kung nagamit nga itong mga baril na to in other crimes. Also, we're checking his identity
Kung talagang siya yung pa-declare sa B. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Di bababa sa 20 ang sugatan dahil sa granadang inihagis ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Napatay ang suspect matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nakatutok si June Veneracion. Nanunood ng mga pailaw at paputok ang mga taga-barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato nang dumagungdong ang kakaibang pagsabog nung pagsalubong sa bagong taon. Habang nagla-live yung isang bata, napasigaw ito at sinabi niya, ay natamaan ako ng firecrackers kasi yun sa paa niya. Doon na-determine natin through the post-blast investigation na isang granada ang pumutok. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada na hinagis daw ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Pagkatapos ay tumakas ang mga suspect na riding in tandem. Gamit ang impormasyong nakuha mula sa mga saksi, nakapagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Sa operasyong ito, alas 8 kagabi ay napatay nila ang mismong naghagis ng granada. Nung papasok tayo sa bahay ng suspect, doon makikita natin iskinita talaga na maril ito at walang magawa ating kapulisan kundi pinsahan ang sarili at natamaan itong suspect. Pinaghahanapan ng mga pulisa nagmamaneho ng motorsiklong sinakyan ng napatay na suspect. Sangkot umano ang huli sa illegal na droga at posibleng ganti umano ang pagpapasabog ng granada sa tuloy-tuloy na anti-illegal drug operation ng Matalam Municipal Police Station. Sa motibo naman, makita natin na gumawa sila ng diversion o diversionary tactics. Kaya nga nagpasabog sila para yung ating anti-illegal drug operation is mawala ang focus po. Ipinagutos ng National Headquarters ng PNP sa local police na higpitan ng seguridad sa buong probinsya ng Cotabato. Ito ay para matiyak na mahuhuli ang natitirang suspect sa pagpapasabog ng granada nung pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nagsimula ng manita ng mga e-bike at e-trike sa National Highway bagaman wala pang aktwal na hulihan. Ilan sa sinita, walang helmet o walang lisensya. Nakatutok si Maki Pulido. Noong nakaraang taon pa inanunsyong hihigpitan ng pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa major highways. At kanina, nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO. Si Kuyang walang helmet, nasita rin ang pag-U-turn. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-trike sa National Highway kung diretsyong tawid lang. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo dito sa Akala ko okay lang na pwede rito kasi sa may Hindi na po, sir. Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasita ay walang mga lisensya o ID. Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, mangyayari ito sa mga susunod na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes at South Luzon Expressway. Initially, kung po pwedeng umalis sila sa National Highway, pumunta sila sa secondary road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang at ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat hulihin yon. Kung may lisensya, tikitan. Kung walang lisensya, dapat i-impound. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. Kinakailangan talaga na maipatupad na ng husto ang Evida Law para sa ganon ay walang mga kalituhan at yung apprehension ay tama. May guidelines na raw sa panghuhuli at 1 buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagrerehistro ng mga e-bike at e-trike pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagdadrive. Minsan po yung mga kasambahay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kita, ang ibig sabihin nito para kay Brian Makarangkat na sa pamamasada kinukuha ang pambuhay sa pamilya. Malit ng kita namin pag diyan sa looban. Wala pong sumasakay sa amin. Ang karamihan pong sumasakay sa amin, LRT, MRT,
papunta din sa simbahan, heritage, diyan po mga pasero namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang nasa 35 overseas Filipino worker mula Cambodia. Kabilang sila sa mga sinagip na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa mga nabistong scam hub sa Cambodia. Personal na inalalayan ng Department of Migrant Workers at binigyan ng tulong at suporta ang mga napauwing Pilipino. Patuloy na paalala ng DMW, lalo sa mga naghahanap ng trabaho abroad, tiyaking lehitimo ang inyong mga ina-applyan at nakarehistro ito sa DMW. Good news naman sa mga motorista, posible ang rollback sa presyo ng langis sa unang Martes ng taon. Humigit kumulang 50 sentimo ang inaasahang kaltas sa presyo kada litro ng gasolina ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Posibleng nasa 15 sentimo naman ang rollback sa diesel at nasa 20 sentimo sa kerosene. Base pa lang ito sa 4 na araw na trading, kaya posible pang mabago. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Excited at hopeful sa pagpasok ng 2026 ang ilang Sparkle Stars. Bit-bit ang pagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga na-achieve at pinagdaanan sa nagdaang taon. Ang kanilang 2025 core, ichichika ni Nelson Canlas. Ready for whatever is coming this 2026, si Kapuso Action Prince Ruru Madrid. Sa IG post, isinare ni Ruru ang picture carousel ng mga highlights ng nakalipas na taon. Hindi man daw best year ang 2025 para sa kanya. Isa naman daw ito sa pinaka-meaningful na taon. Naramdaman din daw niya ito bilang preparasyon for something bigger. Nagpasalamat din sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan at natutunan nitong nakalipas na taon ang girlfriend ni Ruru na si Sangretera Bianca Umali. Nag-share din ng kanyang 2025 highlights ang kapwa Encantadia star ni Bianca na si Mikey Quintos. Espesyal ang taon para kay Mikey, lalo't nitong taon din siya nagtapos ng college. Travel goals achieved naman last year para kay Miguel Tan Felix, na iplinex ang kanyang solo travels at personal milestones noong 2025. Ika nga ni Miguel, 2025 was great, but 2026 will be even greater. Featured din sa kanyang IG Reels ang special moments kasama ang mga mahal sa buhay tulad ng kanyang Mommy Grace, mga kapwa Sparkle artists at girlfriend na si Isabel Ortega. And speaking of Isabel, ready na rin daw siya sa mga ibibigay ng bagong taon. Nagpasalamat din si Isabel sa mga blessings na natanggap nitong 2025. Puno rin ng milestone sa buhay at career ang 2025 ni Mika Salamanca. Isa sa highlights, ang malaking pagbabago sa kanyang buhay mula nang manalo siyang Kapuso Big Winner ng PBB Celebrity Collab Edition. To be honest, ani Mika ay bumerangit back to God. 2025 achievement din ang ibinahagi ng kapwa ex-PBB housemate ni Mika na si Shuvi Etrata. Sa dami ng blessings ng nagdaang taon, sabi ni Shuvi, sisimulan niya ang 2026 with a very grateful heart. Ang PBB host namang si Mavi Legaspi, growth ang ipinagpapasalamat sa 2025. Sabi nga ni Mavi, not every day was easy, but every day taught me something. Isang tula naman ang ipinost ni Kylie Padilla na tila describing her journey kung paano niya nahanap ang inner peace. Si Joe Berry, hopeful naman sa 2026. Kung mananalig at magtitiwala, ay papabor din sa iyo ang tadhana. Sa ating pagbabalik tanaw sa nagdaang taon at pagharap sa pag-asang hatid ng New Year, busugin natin ang ating mga puso ng pagmamahal at panatiliin ang tiwala at pagpapasalamat sa may kapal. Bawat pagsubok na hinarap, gamitin natin ang mga leksyong natutunan para maging mas matalino ang pagharap natin sa bawat bukas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.